dear beloved, Boss Mike Cervera. Yan, okay na, Boss Mike? Oh, all goods na uli, all goods na uli. Ayos. So magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga mga kababayan ko. Grabe, akala ko tayo lang nagdududa dito. Sa pagkamatay ni Yusek Cabral, mga kababayan ko, marami ang nagtatanong kung totoo ba talaga na namatay, pinatay, tinapon, tinulak, maraming haka-haka. Maraming mga magagaling na mga nagiging daig pa investigador. Meron pa ho ngayon mga kababayan lumalabas na baka daw ho hindi ho yun si Yusek Cabral. Oo. Abay biglang case close agad. Wala na daw, ayaw na daw ng pamilya ipa-autopsy. Bakit kaya? Mga kababayan ko may naaamoy po ba kayo? Nako, mga kababayan ko, kailangan liwanagin yan Dahil mga kababayan, hindi naman ho basta-basta po yung pong kinakaharap na kaso neto hong si Yusek Cabral. Di ba? Del Toto Valdez, ang daming expert analyst. Grabe mga kababayan ko. Kanina pag ganun lang tayo, talaga ba? Di ba? Very suspicious ang case. Ewan ko. Berhel di Diyos, bukas na yung relo mo. Grabe, no? Mga kababayan ko, saan ka naman nakakita ng ganon? Pero mga kababayan ko, hinihingi nga ho ng DILG na ipa-autopsy at ipa-DNA. Mahirap na kasi. Parang napanood na natin ito sa mga palabas na sindikato ng mga puti, sa mga western movie ba? Oo, mga kababayan ko, sa mga western movie, abay nangyayari yung mga ganyan-ganyan. Yung pinapalabas na deads na, para matakasan yung pong kanyang mga kasalanan. Di ba, no? Anything is possible. Hintay lang sa resulta ng investigasyon. Di ba, no? Sabi naman ni M. Ordonez, hindi malabo. Lalo na ngayon, mga kababayan ko, ito na nga sabi nga ni M. Ordonez, siya pa ang susi. Ito si Yusek Cabral, siya pala ang susi na magtuturo kung ano ang katotohanan siya 51 billion mahigit ni Pulong. Nangyari na. Etong audio ko hindi na okay. Sablay audio. Talaga? Magpapalit na ako ng computer saglit. Ano ba? Mahina? Ang lakas? Medyo okay na? Okay na? Ano ba talaga? Nahirapan ako sa inyo Okay na? Okay na ba? Ano ba? Okay na ba? Okay na. Press 1 sa okay na. Sige nga. Press 1 sa nagsasabing okay na. Press 1, press 1, press 1. Nangyayari kasi yan kapag hindi ako nakakapagbayad ng ng internet. Itong internet natin kasi mga kababayan ko ang problema lagi. Sa totoo lang problema tong internet kapag hindi ka nagbabayad. Oo. 'Di ba?
Okay na, pero sana hindi mawala. Oh, okay na. Yun, okay na. Bilisan na nga natin ito mga kababayan ko dahil nga dito, mga kababayan ko, sa nako, grabe ito ha. Biruin ninyo, nananawagan po ang, ayan mga kababayan, Friday, December 19, ito nga, nakita natin ito, no? Ha? Sumasa ilalim pa rin, sabi rito, mga kababayan ko, sumasa ilalim pa rin siya sa autopsy at DNA test para matiyak na siya nga talaga iyon. Baka budol-budol ito eh. Yan mga kababayan ko. Yan po ang panawagan nito pong ni John Vic Remulla sa mga labi ni dating DPW Yusek Cabral. Ngayon po, ako'y nagtataka, meron po ako nakitang video, na talagang todo ayaw, ayan mga waiver. ayan mga kababayan ko, hindi ba kayo nagtataka at biglang ayaw daw ng pamilya? Cabral, ayaw ipa-autopsy ng pamilya, sabi rito, pakinggan nyo mga kababayan, bakit kaya? Di ba, mga kababayan ko? Ang panawagan nga ni DILG Secretary John Vic Remulla, sumailalim sa autopsy para masiguradong siya talaga. Ito na. Nung nagbigay na kami ng waiver. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Alin? Yung Ba't lang papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili niya na hiwain mo pa? Ito na. Kita nyo? Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos biyayaan lang, iiwan na lang. Yung mga mag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang yun? Nako! Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos hiwain mo pa? Kita nyo mga kababayan ko, sa totoo lang po mga kababayan, kapag kapatay ka na bilang isang tao, di ba? Kung kanya ng katwiran lang mga kababayan parang para sa akin mga kababayan ko para sa akin mababaw ho yan. Ano po? Para kasi tuloy may pinagtatakpan. Iniisip po ng ating mga kababayan ngayon na para bang may pinagtatakpan ng pamilya. Ano po, mga kababayan ko? Ngayon, mga kababayan ko, sa inyo pong lagay, mga kababayan, sa inyo pong pananaw, parang parang teka muna. No? Parang ganun, teka muna. Anong meron? Bakit ayaw? Di parang sinabi nyo ng mga kababayan ko na, ano ba yan? Opo, Adriana, live po ito. Okay naman, di ba? May G5, okay naman. Okay naman na. Now, Pag hindi fault play yan, dapat family wants to know ang cause talaga. Yun na nga. Leia. Diba? Para kasing may mahiwagang hindi ko maintindihan, mga kababayan, kung ano talaga yung meron dyan. Kasi mababaw na dahilan po yung sasabihin mo na, namatay na nga, gusto mo hiwain pa. Paano naman yung sinusunog? Yung kinikremate. Di ba? Paano yon? Di ba? Halingin. Wait, ha? Yan. Okay na ha. Alam nyo, kailangan na si Papa Trix dito Sa totoo lang, siya nag-ayos nito Sige, pagtyagaan muna natin to ha. Pagtyagaan muna natin to. Ngayon, mga kababayan ko, live na live tayo ha. Nagkakaroon lang ng technical, konting malaking technical issues. Ang tanong, mga kababayan ko, ganito. Bakit para bang may pinagtatakpan?
Kasi kung sasabihin na nakita mo na nga na patay na tapos hihiwain mo pa, di ba gano'n naman talaga pag iniimbalsa mo nga yan eh. Hinihiwa, tinatanggal yung laman loob, itinatapon. Di po ba? Oh. Ngayon, mga kababayan ko, anong pagkakaiba nun? Di ba? Parang iba talaga. Di ba? Iba talaga eh. Iba daw yung iba yung pakiramdam dito. Ito tinatanggi ng mga pamilya. Oh. Amin na nagbigay na kami ng waiver. Sir, bakit po ayaw niyo po ipa-autopsy? Alin? Yung, Ba't lang papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili niya na hiwain mo pa? Ito na. Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos biyaan lang, iiwan na lang. Yung mga mag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Kasi ayan mga kababayan ko. Eh di ba kapag ka inimbalsa mo ka, di ba? Bibiyakin ng tiyan. Di ba? Yun. Baka imbalsa mo yung sinasabi niya. Kapag inimbalsa mo ka talaga kasi kailangan tanggalin yung mga bituka, di ba? Tanggalin lahat yung laman loob, di ba? Mga kababayan ko. Pero eto, parang merong iba. Kaya tuloy yung taong bayan nagdududa. Siguro, mga kababayan ko, dapat imbestigang maigi ito, mga kababayan ko. Kasi talagang medyo ako hindi ako nakukumbinsi sa mga ganitong drama. Kasi mga kababayan ko, iba eh. Tingnan nyo Una, mga kababayan ko, ito po yan. Ang una dyan, masasabi ko, di ba, takot nga sa heights yan? Ayan Phobia. Ayan mga kababayan ko biggest phobia. Mga kababayan sabi, takot daw pala ito sa heights. Ibig sabihin, may phobia ito sa matataas. Biggest phobia. Biggest phobia, ang tanong, ano? heights? Heights. Parang hindi tumutugma mga kababayan ko doon sa sinasabi nung driver niya na ilang ulit, pabalik-balik, doon po sa malapit sa bangin. Kung takot pala ito sa heights. Diba? Kung takot pala ito sa heights. Former high official yang oo nga. At saka hindi naman bobo ito Kung magpapakamatay, bakit kailangan pa dun sa Baguio? Isipin nyo maigi. Kung magpapakamatay po, si Cabral, bakit kailangan pa sa Baguio? Nagets nyo? Oo, kailangan pumunta pa ng Baguio. Hindi, gusto ko sa Baguio magpakamatay, ganon? Nagtatanong lang naman, nagtatanong lang naman ako. Di ba? Yun na nga Make no sense talaga, Del Toto Balduesa. Matalino. High-ranking official. Tapos, mga kababayan ko, biglang malalaman natin, nagpakamatay at tumalon doon sa sa bangin sa Baguio. Unang-una, yan Ito po siya nauupo. Diyan siya umupo? Opo siya dyan. Tapos, tingnan nyo, sabi ng driver, dyan siya umupo. Bakit nga uupo dyan sa may bangin? Di ba takot nga? May phobia sa heights. Natayo, ang dumidikit ka ron, baka mahulog, balad. Sabi ko, wag ka dyan ma'am, baka mausbalas ka. 3 beses po siya sinaway. Eto mga kababayan ko sabi kaninang umaga ng kanyang driver, isipin natin maigi tanggalin muna natin, baka multuhin tayo. Sabi kaninang umaga ng kanyang driver, papunta pa lang daw sila, tumambay na daw sila doon. Sabi ng driver, unawain nyo maigi. Sabi ng kanyang driver, papunta pa lang kami, tumambay na siya doon.
3 beses ko siyang sinabihan na wag ho kayong masyadong lumapit, baka kayo mahulog, madulas kayo. 3 beses ha, take note nyo yan ha, 3 beses niya daw sinabihan na baka daw malaglag. Oo. Ngayon, mga kababayan ko, dahil dumating daw yung pulis, pinataboy daw sila, itinaboy. Kaya ang nangyari, pumunta na raw dun sila sa malapit sa hotel at kumain at nag-check-in na rin doon sa hotel na binanggit niya, no, mga kababayan ko. So, nagpalipas daw sila doon ng oras, maya-maya daw po nagyaya. Ito ngang si Cabral, ano, si Cathy Cabral, ano, mga kababayan ko. Isipin nyo maigi, nagyaya uli. At ang nakakapagtaka, ikaw na ngang driver na nakapuna, na parang may kakaiba sa amo mo. Dahil 3 beses mo kamong sinaway. Ang tanong ko, dahil may kakaiba na nga sa kinikilos ng amo mo, hindi ba dapat concern ka? Hindi ba dapat hindi mo siya hayaan sa gitna ng kadiliman? Mga kababayan, gitna ng kadiliman, sabi niya, madilim daw. Iniwan niya ron at umalis. Isipin niyo maigi yun. Paano mangyayari na alam mo na pala na medyo may something diyan sa amo mo, paiyak-iyak ka pa, di ba? Kamo may bait naman ako. Ganon, ano? May pamangit-mangit pa ho Ang tanong ko hindi ho ako nagdududa, no? Nagtatanong lang po ako. Ang tanong ko, bakit mo iniwan? Alam mo nang meron ngang something sa kanya na 3 beses mo na ngang sinaway dyan. At ito na nga Sige, okay na pinababa mo, di ba? Sige, pinababa mo, di ba? Okay na. Pinababa mo Ngayon, pinababa mo, di ba dapat bantayan mo? Kasi nga nagdududa ka na sa kanya. Kasi nga, di ba baka mamaya may mangyari dito Ako ang pagbintangan, di ba? Di ba? Kung ako yung driver, mga kababayan, common sense. Ganun na ho yung kinikilos, bakit iiwan ko pa yan? Hindi ba dapat samahan ko siya? Hindi ba dapat alalayan ko siya kahit pa sabihin niya na iwan mo ko dito? Kasi mga kababayan ko, yung iiwan mo ko dito, hindi ka pa rin ba nagduda? Hindi ka pa rin nagtaka? Yun ang mga katanungan ko rito, mga kababayan ko Kaya marami, kanina, pansin nyo siguro, no? Na talagang hindi ako kumbinsido na 100% na talagang nalaglag, nagpakamatay, o ano pa man. Etong si Cathy Cabral, ano? Na yung dati hong USEC ng DPWH. Yun po Medyo, siguro mga kababayan ko, hindi lang ho yung panawagan kasi ni Remulla i-secure daw yung cellphone ni Cathy Cabral at mga laptop. Siguro kailangan din i-secure yung cellphone po nung kanyang driver. Ano po? Di ba? Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, siguro kailangan din imbestigan ho yung cellphone o kung same tayo ay tiyang siguro kung meron na mga dashcam o may camera naman yung sasakyan, dahil hindi naman ho mahirap yan si Cathy Cabral, ano? Alam naman natin na, biruin nyo, 4 na dekada ho na naging empleyado o opisyal ng departamento ng DPWH. Yaan pong si Cathy Cabral. Ibig sabihin, dyan na ho tumanda yan. 40 years, mga kababayan ko. 40 years, 4 na dekada po na nanungkulan po si Cabral. Ngayon, ang tanong ko, mga kababayan ko, sa tingin nyo, ganun ba kahina ang isip? Ganun ba kahina si Cathy Cabral? Teka muna.
Talaga bang nakonsensya siya? Mga kababayan ko, yung 40 taon, 4 na dekada, ay sanay na yan. Hindi na yan yung basta-basta na lang, diba? Sabi dito, isang boting pills lang yan. Pahirapan mo pa sarili mo, masaktan, malasog-lasog. Mga kababayan ko, uminom kayo ng pampatulog, wala nang gisingan. Nako, ay mga kababayan ko, 5 piraso lang na sleeping pills yung nako. Pagka kayo minalas-malas, talagang wala na. Wala pang sakit. Hindi ka na masasaktan, kita mo. Pero bakit ito? Bakit parang isang napaka-intriga na pagkamatay yung kanyang iiwan kung totoo yan? Tama ba mga kababayan ko? Napaka-intriga talaga. Kaya alam nyo mga kababayan ko, kasi maraming nagsasabi, baka naman na merong ibubunyag. Oo. Kasi mga kababayan, ang mga nasasangkot dyan, mga kababayan ko, ayan, sila Pulong, di ba? Etong sila Eric Yap, yung mga ituturo yung mga may kinalaman daw sa panahon ni Duterte, yan, mga kababayan ko. Alam nyo naman ng mga Duterte, di ba? Magaling yan na gumawa ng kwento-kwento. Grabe. Kaya nga mamaya talakayin natin itong nabisto na drama ng mga Duterte. Nako, surprise ito. Eto na mga kababayan ko, Nako, pakinggan nga natin to. Pakinggan nga natin. Yan na. Kung patay sa Tuba Benguet, si Maria Catalina Cabral, ang dating DPWH Undersecretary na idinawit sa issue ng Flood Control Project. Base sa inisyal na investigasyon, nagpababa si Cabral sa kanyang driver sa isang bahagi ng Cannon Road sa gitna ng kanilang biyahe mula Baguio City patungong La Union kahapon ng hapon. Kita nyo, mula Baguio, bumaba sila papuntang La Union, nagpababa sa madilim na lugar? Sige nga, sino yung siraulong magbababa ng iyong boss sa gitna ng madilim na lugar? Sige nga, isip-isip nga. Mga kababayan, kahit kaibigan ko, hindi ko ibababa ron Tama? Kahit kaibigan ko, hindi ko ibababa sa madilim na lugar. Nang balikan, hindi na nakita ng driver ang kanyang amo. Bandang alas 8 ng gabi, natagpuan ng mga otoridad si Cabral na walang malay sa gilid ng Buwad River. Tumigit kumulang 20 hanggang 30 metro ang lalim mula sa highway. Grabe, di ba? Ang taas nun, 30, talampakan, 30 feet. Mataas yun. Tama si Arnold Lopez. Parang nagligaw lang ng pusa. Ano yun? Iwan na kita dyan. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ka na makakauwi. Magugulat ka na. Sa pintuan na naman ng bahay mo. Eto ngayon, mga kababayan ko. Para kasing, ako nagtatanong lang naman ako at nagtataka. Parang malabo yung kwento ng driver Sa totoo lang, malabo ako, nalalabuan na. Na-recover ang kanyang katawan bandang hating gabi at kalaunay idineklarang patay. Nako, yan Ayon na. sa Benguet Police, hawak pa ngayon ng pulisya ang driver ni Cabral. Nandito tayo ngayon malapit sa morgue sa Baguio City kung saan muna yung bangkay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sani puwersa na ang Tuba Municipal Police, Regional Police, National Bureau of Investigation dito habang patuloy ang pag-imbestiga sa pagkamatay ni Cabral. Nako! Bakit kaya dyan sa lugar na malapit sa mga teritoryo ng mga mga teritoryo ng Yap at teritoryo ng Magalong Bakit dyan? Ako, mga kababayan ko nagtataka lang ako, bakit dyan? Malapit dyan ang Baguio, alam nyo naman ang mayor, si Magalong, Di ba? At alam nyo din naman, yung congressman dyan, si Yap, na parehas, mga kababayan ko, may connection sa mga Duterte. Si Magalong DDS na yan
Oo, mga nakaganyan pa yung mga kamao sa likod ng kanyang opisina. Oh, ang problema dyan, sabi nga ni Leia, 27 MD, baka mamaya yung driver na ho, yung kasunod na Mategi Bamba. Delikado, no? Parang yung mga sindikato sa western movie. Matapos na gumawa ng krimen, yung pong may kinalaman sa krimen, yun naman ang kasunod na yayariin. Oo, okay na po yan kaysa sa Ilocos pa matagpuan. Oo nga, no, ha? Dapat NBI ang humahawak. Ay, nako, ewan ko na. May soko at medical legal doctor din dito, pero hindi pa tayo tiyak kung isa sa ilalim si Cabral sa autopsy. Ay, bakit? Isa ilalim ninyo yan sa autopsy para makabawas-bawas ng pag-aalinlangan yung ating maraming kababayan. Ganon, ano? Balik siya sa hotel sa Baguio pero wala rin doon ang kanyang amo. Kaya nagpatulong na siya sa mga pulis. Bandang alas 8 ng gabi, nakita ang katawan ni Cabral na walang malay malapit sa Bued River. Kita nyo mga kababayan ko, ha? Ito lang, ha? Yun daw amo niya, binalikan pa niya sa Baguio. Hindi ba pwedeng tawagan? Talagang kailangan mag-ubos ka pa ng oras, bumalik ng Baguio. Oy, ako maaaring sa pelikula nangyayari sa pelikula ito nangyayari na may kasama sa loob ng sasakyan. Yung driver, hindi lang siya yung sa pelikula to, hindi ko sinasabing nangyari sa pagkamatay ni Cathy Nangyayari kasi mga kababayan ko, hindi lang isa lang po yung sa pelikula nangyayari, isa lang yung gumawa. Kadalasan may kasabwat na isa pa. 'Di ba? Kapag naghahagis ng katawan sa mga bangin, ganyan yung sinisigurado nila na walang mga CCTV, yung sinisiguradong walang makakakita, yung mga ganon, yung tsitsempuan na walang dumadaan, tapos itatapon sa bengin. Tapos, sabi niya, pinuntahan ko sa hotel, bakit pwede mo naman tawagan? Sipin niyo mga kababayan, pwede niyong tawagan. Tama, mali. Nag-ikot-ikot pa yung driver, iniwan niya doon, nag-ikot-ikot pa. Mga kababayan ko, liwaliw pa. Ay, grabe. Di ba nagliwaliw pa. Yun na nga, Col McCoy, sinabi ko na baka naman may dashcam yung kanyang sasakyan kasi hindi naman yan ordinaryo. Mayaman naman yan. Ay, yung Kia Pride ko nga may dashcam. Diba? Alangan naman yung sasakyan niya, pipitsugin. Yung aking yung aking Kia Pride. D5. Kia Pride. Yung hatchback na Kia Pride. May dashcam 1994 model, may dashcam Yung pa kaya sasakyan niya, walang dashcam? My goodness! Ngayon, mga kababayan ko, yan, paano ngayon? Malay nyo naman, sa pelikula nangyayari. Yung bang kasabwat, inilalayo muna sa pangyayari. Inilayo, dinala kung saan, ibinaba doon, o kaya hinatid uli sa, kung saan nanggaling, tsaka binalikan kunyari, yung pinanggalingan ng krimen at doon magdadrama. Diba mga kababayan ko? Tama ba mga kababayan ko? Tapos mag-isa na siya, hindi ko alam bigla na lang hindi ko nakita rito Madali. So yun po yung mga haka-haka ng mga tao ngayon.
yan pong mga sinasabi na di umano, mga kababayan, meron daw pong umaalingasaw na malansa. Malansya daw, naaamoy ng mga netizen na may, something fishy daw. Mga kababayan ko, kayo ano yung opinion nyo at pananaw dyan? Kasi mga kababayan, nakakapagtaka talaga yan. Ayan sabi nga, baka may naghihintay na sa drop point, Pwede rin. Kasi mga kababayan ko, sa totoo lang, nangyayari nga yan, di ba? Del Toto Balduesa, di ba? Nangyayari yan. Yung ano ba yun? Ano ba yung pinapanood ko mga kababayan ko? Yung Lupin, di ba? Yung ano ba yun? The Haste ba yun? Ewan ko kung ano yung palabas na yun. Basta marami mga nangyayaring ganyan. Oo. Ang yaman, walang dashcam. Oo, Buboy Perez. Sa akin nga, Kia Pride meron Balot na balot, balot na balot, parang ginawang imbutido. Yun na nga. Tama ka dyan, JJ Sales. Kita mo, magkasundo tayo dyan. Di ba, JJ? Magkasundo tayo dyan. Bakit nga ba balot na balot? Kita mo, may mga bagay talaga magkasundo tayo. Hindi lang talaga tayo magkasundo kay Martin Romualdez. Kwento ko lang, singit ko lang habang wala si Jojo Chavez. May tumawag ko sa akin vlogger. Boss Mike! Ay, kilala nyo to. May tumawag sa aking vlogger, sabi niya gano'n, Boss Mike, nako, ewan ko ba? Bakit ba nagagalit yung mga tao? May nagsusumbong daw doon sa live niya. Ganito. Nako, madudulas pa ako. Itong grupo daw ni Mike Cervera. Anong grupo? Wala naman akong grupo, no? Kayo talaga. Wala akong grupo. Wala akong grupo. Sabi, mga kababayan ko, yung grupo ni Mike Cervera, bakit, napaka-toxic, binabanatan si Martin Romualdez. Nagsusumbong ko sa kanya. Siya naman, nagsusumbong sa akin. Ay! Diba, no? Napaka-awkward nun, Alicia Duran. Diba? Dimple Smirnoff. Parang napaka-awkward nun. Solidad ko nanan. Biruin nyo, nagsusumbong kayo doon sa vlogger na nagtatanggol kay Martin Romualdez. Tapos yung vlogger na yon nagsusumbong naman sa akin. Sabi ko sa inyo parang mafia yung mga vlogger. May pet service, Lucy Minagawa. Di ba? Parang mafia. Oo. Parang mafia yung mga mga vlogger. Sabi, ay nako, hindi ko nga sila pinapansin. Sabi niyo, abay talagang ikino-comment pa yung pangalan mo. Sabi, uy kayo talaga. Ano ba yung feeling ko sa inyo? Normal lang naman tayong nagkakasalungat sa mga opinion. Kayo talaga. Sabi ng vlogger, hindi ko nga binabasa yung pangalan mo. Natatawa ako. Grabe. Sabi ko naman hayaan mo na nga yung mga yan. Oo nga. Oo. Unawain nyo na lang na iba-iba kami ng pananaw, parang tayo. Kasi sabi ko naman sa inyo, huwag nyo nang tangkaying isumbong ako. Kasi walang titira sa akin. Ay!
hindi babanat yung mga yan. Oo. Ayan, oh, kanya-kanyang opinion yan eh. Just respect, sabi nga dyan, oh. Oy, ay Morena. Ano, namulat ka na ba? Matagal kang nawala. Cristina Estacio, ano? Ha? Oh! Uy, nako. Eto na. Pasado alas 12 ng hating gabi nang ma-retrieve ang katawan ni Cabral at nang madeklara siyang patay. Isa si Cabral So, dedo na, mga kababayan ko, ha? Uy, Maring Linda, hindi. Respeto ang tawag doon. Oh. Respeto. Tulad ng pag-re-respeto natin sa kanila. Ulitin ko, huwag nyo nagsubukan na pag-away-awayin yung mga magkakaibigan. Kasi, nag-blood compact na kami. Nag-blood compact na kami, Josep Tabor. Oo. Joby, oh. Blood compact na tayo. Oh, kahit anong mangyari, walang banatan. Uy, ako rin naman Anong busy sa work? Ako rin. Oo, maghapon ako na ang dami kong kausap. Ang dami kong mga transaksyones. Oo, di ba? Oo. Malay mo Sabi ko nga darating ang panahon, magkakasama ulit tayo sa isang pananaw at opinion. Di sayang naman kung mag-aaway tayo. Parang mag-asawa lang yan. Ba't kailangan natin mag-away kung magkakasundo rin naman tayo? Tao ka mo! Ha? Diba? Bakit pa tayo mag-aaway kung magkakasundo rin naman tayo, Aber? Our beloved Boss Mike Cervera!